kapanahunan ni Akaz na anak ni Jotam at apo naman ni Uzias na hari ng Juda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel, kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaías, "Isama mo ang iyong anak na si Sear-Jaob at salubungin ninyo si Akaz. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok ngunit di nagniningas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang mga anak ni Remalias at kanilang sinabi, lusubin natin ang Juda, pasukuin natin at sakupin, papaghariin natin doon ang anak ni Tabil. Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit, pagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco'y mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman, mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod. At ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi na natili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang puon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niya'y banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga naggalak ang dulot, sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos ligtas ang sinuman, sa loob ng muog ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtitipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Sion. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak, ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay hindi na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay sa salita ng Diyos dito sa TV Maria. Sumayin niyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Nakakalungkot po na yun pang mga bayan kung saan nagsagawa si Jesus ng maraming himala, nagmatigas ang mga tao.
Natatangi pa naman talaga ang mga bayang binanggit sa Ebanghelyo. Corazin, Betsaida, Capernaum. Ang Corazin, ang pinagluklokan ni Moises. Sa Betsaida naman, nangyari ang himala ng pagpaparami ng tinapay at isda na bumusog sa maraming mga tao. At ang Capernaum naman ang bayan ni Pedro na itinuturing ding tahanan ni Jesus, binabalik-balikan niya kung nais niyang magpahinga. Ang mga taong nakasaksi sa kapangyarihan ng Diyos ang tumangging magbagong buhay at talikdan ang buhay na baluktot. Ano ba ang kailangan upang magbalik loob? Kailangan ng pananampalataya. Sabi sa unang pagbasa, unless your faith is firm, you will not be firm. Sabi, ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. Kaya nga si San Agustin, hanap ng kaligayahan, hanap ng kapanatagan, nasa kalooban lang pala niya. Nasa kalooban kung saan nananahan ng Diyos. Kaya nga ang tawag natin ay magbalik loob. Kasi sa loob natin, matatagpo ang nananahan ang Diyos. Pinili ng Diyos na manahan sa atin. Kailangan ng pananampalataya upang makapagbalik loob, upang gumaling, upang makaranas ng himala. Kaya kapag ka nagpapagaling si Jesus, sinasabi niya, pinagaling ka ng pananampalataya mo, huwag ka nang magkasala. Iwasan mo na ang kasalanan. Sa unang pagbasa, sinubok si Haring Akhaz. Nanganganib na salakayin ang kanyang kaharian. Takot na takot siya. Kaya nga isinugo ng Diyos si Propeta Isaías upang paalalahanan siyang huwag matakot at manalig sa Diyos. Sagot siya ng Diyos. At sabi nga sa kanya, hindi sila magwawagi. Magtiwala ka, hindi sila magwawagi. Etong si Haring Akhaz, hindi sa Diyos kumapit. Nakipag-alyansa sa paganong hari ng Assyria. Anong nangyari? Sinakop tuloy sila ng Assyria. Sa harap ng mga pagsubok sa buhay, alam na natin kung sino ang maaasahan, ang subok na matibay at subok na matatag. Sa Diyos lang tayo magpasakop. Sa Diyos lang tayo makipag-alyansa. Kapag sa iba tayo nagpasakop at nakipag-alyansa, nako, matatalo lang tayo, magugupo lang tayo, sasakupin lang tayo. Hindi pampasikat lang yung mga himala ni Jesus. Hindi gumagawa si Jesus ng mga kababalaghan upang pahangain at palawayin lang ang mga tao. Pumunta si Jesus dito, naparito si Jesus sa lupa, hindi naman para magtayo ng fans club. Hindi naman para mag-ipon ng mga tagahanga. Nagsagawa siya ng mga himala upang ipakilala, dito pa lang sa lupa nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. May himala upang kilalanin natin ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, kaya nga magbabalik loob tayo sa Kanya. At mahirap talagang pakitunguhan yung mga nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Sa mga nagtitiwala sa Panginoon, walang himala ang kailangan. Ngunit para sa mga hindi naniniwala, wala kahit anong himala ang sapat. Sa ating karanasan, sa may matibay na pananampalataya, ang lahat ay biyaya, ang lahat ay himala. Sa lahat ng bagay, makikita yung pagkilos ng Diyos. Ang lahat, kahit na yung mga maliliit na bagay, ang mga pangyayari na tila walang kahalagahan, walang kahulugan, biyaya
ng Diyos. Kinikwento ni Cardinal Sin, nakasakay siya sa eroplano, merong isang cute na batang babae na takbo ng takbo sa gitna ng eroplano. Tinawag niya. Sabi daw ni Cardinal Sin doon sa bata, "Little girl, you have a very beautiful hair." Ang sabi daw nung bata, "This is the gift of Jesus to me." Ang mga biyaya na natatanggap natin ay bunga ng awa ng Diyos. May himala dahil may awa ang Diyos. May himala o walang himala, tungkulin natin bilang mga Kristiyano na tignan ang ating mga sarili, suriin ang ating mga buhay, at sikaping maging karapat-dapat sa tipan natin sa Panginoon. Siya ang ating Diyos, tayo ang Kanyang bayan. Let us remember that God's love for us is so great that God meets us where we are and loves us right there. God meets us where we are and loves us right there. But He does not want to leave us that way. He does not want to leave us lost. He wants us to be like His Son Jesus. Darating po yung panahon, kung magmamatigas tayo, kung hindi natin aaminin, magmamayabang tayo, kung hindi natin aaminin na kailangan natin ang awa ng Diyos, kasasanayan natin ito. Sabi nga ng mga tatanda, baka mahipan ka ng hangin, tuluyan ka ng mabulag, tuluyan ka ng mabingi sa kabutihan ng Diyos, sa tinig ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita